Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen? Yan. God is good all the time. And all the time, God is good. Sige po mga kapatid, inaanyahan ko po tayong lahat na tumayo. Samahan niyo po ako. Yan, salit-salitan po tayong magbasa ng kanyang salita. Yan, tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Awit mula po sa awit, kabanata pong 91. Okay, verse 1. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Kayo po sa verse 2. Verse 3, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Verse 5, pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Verse 11, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin, saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Verse 13, iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik, di ka maaano sa serpiente at liyong mababangis. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan, at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sige tayo pong lahat sa verse 16. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak, tatamuhin nilang aking kaligtasan. Sa Diyos po ang papuri sa Kanya pong mga salita. Manatili po tayo nakatayo at pangunahan po tayo sa panalangin ng kapatid na Abilina Aristobal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. May babasahin lang po akong mga ilang verse po dito sa salita ng Diyos hango po sa Biblia. Sa Efeso chapter 3 verse 20, sabi dito, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Amen po. Samahan niyo po ako sa aking mga panalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, aming Ama, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa aming mga buhay. Higit sa lahat, Panginoon, mga pagpapala na pinagkaloob mo sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Pagkamat naka-stay at home po kami dahil sa pandemic, Panginoon, sa mga protokol ng gobyerno, sumusunod po kami. Salamat sa iyo, Panginoon, sa palagian mong paalala sa amin na laging pagbulay-bulayan ng iyong mga salita. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kalakasang pisikal na patuloy na pinatatag mo kami sa anumang mga pagsubok sa aming mga buhay. Salamat dahil sabi mo nga na saan ka man naroon, 2 o 3
kung saan nagkakatipon sa iyong pangalan, nandun ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyo, Panginoon, sa patuloy na kalakasan, sa patuloy na pagsama mo sa amin, sa lahat ng iyong mga anak na nagtitiwala sa iyo. Sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay humihingi ng pagpapalinis ng aming buong pagkatao, simula sa isip, sa salita at sa aming pong mga nagagawa. Higit sa lahat, Panginoon, yung aming puso na patuloy na pinagkaluban mo ito ng pag-ibig, Panginoon, patuloy na yung binubuhos mo ng pagmamahal sa mga anak mong nagtitiwala sa iyo. Sa umagang pong ito, Panginoon, inanyayan namin ang iyong santong banal na Espiritu upang kami ay pangunahan sa lahat ng gagawin ng aming pananambahan sa umagang ito. Patuloy na samahan mo kami, anuman ang aming pong maririnig, mapapanood sa pamamagitan po ng Facebook Live na ito, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Anuman ang mga nagawa naming karumihan, kayo po ang higit na nakakatalos nito, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, ay walang lihim, hayag ang lahat ng mga kasalanan ng mga nagawa namin ito. Kaya patuloy na kami nagsusumamo na patawarin mo kami anuman ang aming mga nagawang pagkakamali sa iyong harapan, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad mo na sa amin, maging sa mga gagawin po namin upang lahat ng ito ay tunay nga na kaluguran mo, aming Ama, sa lahat ng aming mga ginagawa na pagtitiwala namin sa iyo sa lahat ng ito, Panginoon. Sa umaga po ito, pasimula po sa mga awitan na gagawin po na inihanda ng aming Person Worship Team. Pagpalain mo ito, Panginoon, nawa po ang mga lyrics ng bawat awitin ay manamnam po ng bawat isa sa amin na makakapanood nito. Salamat din po, Panginoon, sa iyo dahil sa mga awitin na ito, tunay nga po na ang puso namin nagagalak na ikaw, O Diyos, ay lagi namin kasama. Salamat din po, Panginoon, sa iyo na patuloy na kami po ay pinagkalooban mo ng karunungan upang ang mga salita ng mga salita mo, Panginoon, na ibinahagi ng iyong lingkod, Panginoon, na ginagamit mo sa tuwing pananambahan na ito, Panginoon. Tunay nga po na ito'y tumimo sa aming mga puso, ang mga salitang tagubilin mo para sa amin upang maingatan namin ang lahat ng mga gagawin po namin sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa iyo, Panginoon, dahil patuloy na ipagsama ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay na iningatan mo kami sa lahat ng uri ng virus na ito, Panginoon. Bagamat naharap pa po kami sa mga pandemic, Panginoon, pero hindi ito hadlang, Panginoon, upang ikaw ay hindi namin mapaglingkuran sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, aming Ama, patuloy na ipinagkakatiwala na lamang sa iyo namin ang lahat ng aming gagawin sa buong maghapon na ito. Patuloy na pagpalain mo kami, anuman ang aming mga gagawin, lalo tigit, Panginoon, doon sa mga salita mo na patuloy na pinagbubulay-bulayan po namin, patuloy na pinagsasalu-saluhan po namin sa tuwing aming mga pagtitipon sa aming mga gagawin na ito, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo kami at samahan mo kami sa umagang ito upang ang lahat ng mga gagawin namin, mapapanood namin ay amin pong manamnam ng aming puso't isipan, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng mga nanonood, mga nakikinig nito, maging sa aming mga kapatiran, Panginoon, na mga busy sa mga oras na ito, nawa po ito ay mapanood po nila ang mga mensahe mo para sa umagang ito. Nawa po ay mabigyan nila ng oras ang kanila pong kanila pong mapapanood na ito, Panginoon. Salamat sa iyo, pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga nasa tahanan na nakastay at home pa po, Panginoon. Salamat at alisin mo, Panginoon, yung mga pag-alala namin ito sa araw-araw ng aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Lahat po ito ay pinagkakatiwala po namin sa iyo dahil may Diyos kaming buhay, may Diyos na pinakamalaki sa lahat ng aming mga inaalala namin ito sa araw-araw ng buhay namin ito, Panginoon. Salamat po, salamat. Pagpalain mo po ang aming buong maghapon na ito.
Ito pong aming samadalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Sama-sama tayo magpupuri, magbibigay ng tunay na pagsamba sa ating Diyos na buhay. Sabi po sa aklat ng awit 30 verse 2, aawit sa iyo at papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko ay walang pati. Tunay na sa umaga na ito tayo, manatiling tiko. Yan, nasampitin ang kabutihan ng Panginoon.
Sa mga oras na to, Panginoon, patuloy na ang kabutihan mo, patuloy namin nalalasap, O Diyos. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ang tunay na, hindi namin kaya, Panginoon, na humakbang sa bawat araw kung hindi namin naranasan ang kabutihan mo sa amin. Tunay lang ikaw ang Diyos ng kabutihan. Wala nang iba, wala nang kahit sino pa man. O Banal na Espiritu, patuloy mo kami katagpuin, Panginoon, sa mga oras na ito. Nasa kanya-kanya man kami mga tahanan. Patuloy ka namin makatagpo, O Diyos, sa apat na sulok ng lugar na kung saan nandun kami ngayon, Panginoon. Maranasan namin ang banal na presensya mo. Patuloy na nangunguna, patuloy namin nararamdaman sa bawat tahanan na ikaw ang Diyos ng aming pamilya, ikaw ang Diyos ng aming buhay. Salamat, pawang kabutihan ang nais mo. Ibinigay mong buhay ay dalapagusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko.
Amen. Napakasarap pong magpuri sa ating buhay na Diyos. Yan. Ngayon po, darako naman po tayo sa pakikinig ng kanyang salita. Sama-sama po nating pagsaluhan ang inihanda pong mensahe ng Panginoon. Yan, sa pangunguna po ng ating pastor na si Gabriel Salabaria. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga na napakasarap na magpuri sa ating pong Panginoon. Bagamat tayo po ay nasa online na service pa rin po, mga kapatid. Patuloy po na damihin po natin yung presensya ng Panginoon sa ating pong mga ginagawang pagpupuri. Bagamat tayo po ay nanunood, napakasarap na tayo po ay sumasabay sa mga awiting papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon Diyos na buhay. At ngayong umaga po na ito, yan, sa pagpapatuloy po ng ating pong serye ng Church on a Purpose. Yan, yung huling serye po natin ay yung cultivation na atin pong pag-aaralan ngayong gabi po na ito, na ito po ay yung growing in Christ likeness. Yan, gaya po nung atin pong mga napag-aralan, mga una, yung celebration, patungkol po ito sa pag-worship sa ating pong Panginoon, sa community. Yan, patuloy na pinapadama po natin yung pag-ibig na pa sa ating pong kapwa. At yung pangatlo nga po ay yung communication, kung paano po natin yung pagbabahagi ng kanya pong ebanghelyo. At ngayon nga po ay tatalakayin po natin yung huling serye po ng atin pong Church on a Purpose ngayong umaga po na ito. Kaya po, samahan niyo po ako mga kapatid sa yung basahin po natin yung atin pong key verse na matatagpuan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Ganito po ang sinasabi: magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sa kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Yan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po Panginoon, kami po ay patuloy na humihingi sa iyo ng patnubay ngayong umaga po na ito, na aming pong pagbubulay ng iyong mga banal na salita at iyong pagpapatuloy po namin na babahagi po Panginoon ng series po na aming pong pinag-aralan ng Church on a Purpose, kung paano nga po umiiral yung isang simbahan. Tunay nga po Panginoon na nawa sa aming pong gagawing pag-aaral na ito, ikaw po siyang patuloy na magbigay po sa amin ng karunungan, na sa ganon ay yung mga salita at yung mga mensahe ay patuloy, Lord, na tumimo ito sa aming mga puso't isipan. Pangunahan mo yung bawat isa po sa amin, lalong-lalo na po Panginoon, ako na yung mga lingkod na magbabahagi na yung mga banal na salita, ay patuloy, Lord, na maranasan ko po yung pagsama ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Patuloy, Lord, na dumalo ito sa amin pong buong kongregasyon, bagamat kami po ay nanunood ng sa amin pong bawat tahanan. Dalangin ko po na patuloy yung pong pagpalain mga kapatid ko po na ito po, Panginoon, na nanunood sa kanila pong mga tahanan. At dalangin po namin na nawa yung internet connection po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ito po ay lumakas at hindi po magkaroon ng interruption. Sa ganun po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na yung pag-aaral po namin ng iyong mga salita ay tuloy-tuloy po, Panginoon. Gamitin mo lamang ako po, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga banal na salita na ito, at ikaw po ang siyang makita po, Panginoon, sa aking harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, yun nga po na yung ating pong pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayon, cultivation, growing in Christ likeness. Yan, sa Tagalog po, paglilinang. Yan, yung paglagong tulad ng kay Kristo. Yan, hango po yan doon sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Yan, yung ating serye nga po na ito ay yan, tatawagin nga po natin yung sinasabi nga pong
tinatawag po ito ng church on a purpose, yung layunin ng isang simbahan kung bakit po ito umiiral. At titingnan po natin dito yung 4 na layunin niya po na ito ng bawat simbahan o ng isang simbahan ay pangunahin na dahilan upang makita po natin o makita natin sa Biblia kung bakit umiiral ang isang simbahan. Yan. Sa panahon nga po ng yung ating po mga napag-aralan po na yan, yung yung 4 na C, yan, yung nagsimula nga po doon sa celebration, community, communication, and cultivation. Yan. At yung bawat isa po rito, yung nangangahulugan nga po ito ng yung atin pong celebration. Ito po nga po ay nangangahulugan ng yung pagsamba po natin sa atin pong Panginoon Diyos. At yung atin pong community, ito po ay yung pamayanan na nangangahulugan po ito ng yung pagmamahal po natin sa atin pong kapwa. At yung communication niya po, ito po ay nangangahulugan ng pagbabahagi po ng Ebanghelyo. At ngayon nga pong ika-4 na atin pong tatalakayin ay yung cultivation. Ito po yung paglinang o nangangahulugang tayo po ay lalago na katulad ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ito po yung atin pong huling mensahe ng atin pong church on a purpose. Yan, sabi nga po, yung familiar po ba kayo sa sinasabing springtime o yung tagsibol? Ito nga daw po ay isang kahangahangang panahon. Di po ba sa panahon po ngayon, natapos na po yung atin pong tag-araw. Yan, papunta na po tayo sa tag-ulan. Kaya po, mabilis na rin po mga tumutubo, yung mga bawat halaman, maging mga damo. At kaya nga po, itong tagsibol nga daw po nito, ito po yung isang panahon ng atin pong nararanasan. Ito nga po yung panahon ng paglago. At sa gayon, ito daw po ay isang mainam na panahon o isang mainam na oras para sa atin na pag-usapan yung ika-4 na layunin ng atin pong simbahan. Yan, cultivation or paglago katulad ni Kristo. Ang salitang paglilinang ay isang termino para sa paghahardin o paggagarden na tumatawag ng mga imahe ng pagtatanim, yan, pagpapatubig, pag-aalaga ng lupa, at ang sa huli, ito nga daw po yung pag-aani. At sa gayon, ito daw po yung angkop na salitang gagamitin kapag pinag-uusapan din natin ang tungkol sa paglago ng atin pong pananampalataya bilang isang Kristiyano. Amen po ba? Kaya ano po ang ibig sabihin ng cultivation? Bilang ika-4 na layunin ng atin pong simbahan. Ang una pong puntos na sa pamamagitan niya po ng atin pong pag-aaralan ito ng serye po ng atin pong layunin ng atin pong ng isang simbahan, yan. Number 1 po, cultivating spiritual growth and maturity. Yan, cultivating spiritual growth and maturity. Yan, paglilinang sa spiritual na paglago at yung sa kapanahunan. Yan. Una sa lahat, hindi po natin pinag-uusapan dito yung paglilinang ng halaman o ng bukid. Ngunit sa halip ay yung paglinang po, yung pagkukultivate po natin ng atin po mga spiritual na paglago at pagkahinog, yung pagkamagulang. Yan. Noong nakaraang linggo, yan nga, napag-usapan nga po natin yung tungkol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Yung kalahagahan ng mga taong nalalagay sa kanilang tiwala o yung naglalagay ng kanilang pong pagtitiwala at pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo para sa kaligtasan. Ngunit, sabi nga, ayaw po ng Diyos na ilagay mo lamang ang iyong pananampalataya kay Kristo. Yan, nais niyang lumago ka sa iyong pananampalataya. Kaya nga po, napakaganda po na yung isang Kristiyano, yan, hindi lamang sa ikaw ay nakakilala o tinanggap mo yung Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay, kundi dapat po tayo po ay lumago sa atin pong pananampalataya. Sabi nga, ang Kristyanismo ay hindi lamang isang beses na desisyon na iiwan po natin ito. Ito po ay isang buhay, personal na ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan. Kapag lumapit ka kay Kristo, ikaw ay naging isang bagong likha kay Kristo o pinanganak na muli yan sa spiritual,
ikaw ay isang bagong panganak na sanggol na tulad ng lahat ng sanggol, kailangan mong lumaki. Sabi nga, yung literal na sanggol, kinakailangan po yung isang bata kapag po siya ay iniluwal o isinilang at dapat po siya ay lumaki. Ganon din po sa atin pong buhay Kristiyano, isang buhay pananampalataya. Ano po yung sinasabi doon sa atin pong text sa 2 Pedro 3:18? Kung uli natin, sabi niya po, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kanya ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Sabi nga, naligtas tayo sa biyaya ng ating pong Panginoong Diyos at kailangan nating lumago sa biyayang iyan. Di po ba? Kaya nga po, sabi nga, ang paglaki ng biyaya o yung paglago ng biyaya ay nangangahulugang lumalaki o lumalago ang iyong pagkaunawa na tinanggap ka ng Diyos hindi batay sa iyong pagganap bilang isang Kristiyano, ngunit sa batayan lamang ni Kristo. Ang ilan sa mga tao ay maaaring mag-isip na magiging sanhi sa iyo upang magkasala ng higit pa. Ngunit sa kabaligtaran, mas nakakaintindi tayo ng biyaya ng Diyos. Then mas alam po natin yung biyaya ng Diyos na binibigay po sa atin. Kaya't ang paglago ng biyaya ay nangangahulugan din ng pag-aaral na mamuhay sa biyaya ng Diyos upang ang biyaya na ito ng ating pong Panginoon ay nag-uudyok at magtaguyod sa atin sa buong araw. Yan, dapat din tayong lumago sa kaalaman tungkol po sa ating pong Panginoon. Tiyak na bahagi daw po ng kaalaman po na ito ay ang pag-aaral ang tungkol kay Kristo mula sa Biblia. Yan, kaya po habang binabasa po natin ang buhay ng ating pong Panginoon sa mga ebanghelyo ng Bagong Tipan at sa doktrina tungkol kay Kristo, sa mga liham sa Bagong Tipan at sa mga propesiya, yan ang ating pong Panginoon sa Lumang Tipan. Yan, ngunit dapat din tayong lumago sa ating sariling personal na kaalaman tungkol sa ating pong Panginoon. Habang naglalakad tayo kasama niya araw-araw. Habang gumugugol tayo ng oras sa ating pong pananalangin. Habang nagsusumiti tayo ng kanyang nagsusumiti tayo sa kanyang pagka-Diyos at otoridad sa ating buhay sa pamamagitan ng mga pagpipilian at desisyon na ginagawa po natin sa araw-araw. Kaya nga po mga kapatid, kung pagkakamali, sabi nga tungkol sa isang Kristiyano na hindi kailan nakaranas ng paglago ng Kristiyano, yan, maniwala ka. Yan, kung mayroon kang isang sanggol na hindi lumalaki, yan, magpasuri ka na sa isang doktor upang malaman kung ano ang mali. Di po ba? Kung tayo po ay mayroong mga anak, sanggol, kung ilang taon na o ilang araw, ilang buwan mo nang inaalagaan na nananatili pa rin siyang ganong kaliit, yung parang walang pagbabago nung magmula nung siya isilang. Ayan, gayon din po sa atin, di po ba, na kapag tayo po ay na-born again, o tayo po ay pinanganak na muli, kinakailangan po kung ilang taon ka na, o kung mga 5 taon ka na, o 10 taon ka ng Kristiyano, 10 taon mo nang tinanggap yung ating pong Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, dapat lang po na tayo po ay lumalago bilang isang mananampalataya o isang bilang Kristiyano. Hindi po tayo nananatiling baby Christian. Kaya nga po, kailangan po natin palagi i-cultivate po natin yung ating pong pananampalataya, maglumago po tayo na katulad nga po ng ating pong Panginoong Hesus. Sabi nga, kung hindi ka lumalaki bilang isang Kristiyano, nangangahulugan iyon na may mali. Yan. Titingnan natin kung paano tayo lumago bilang isang Kristiyano sa pagpapatuloy ng atin pong mensahe nga po na ito ng cultivation. Ngunit may mga tanong na dapat mong itanong kung hindi mo nararanasan ang paglago o yung paglago bilang isang Kristiyano. Yan, dapat pong itanong yung mga ganitong katanungan. Ako nga ba ay talagang tunay na Kristiyano? O kung tunay kang Kristiyano, bakit hindi ka lumalago? Yan, sabi nga, talaga bang tumatalikod ako sa aking mga kasalanan at nananampalataya kay Kristo? Yan nga po, yung kasalanan ay isang humahadlang po para po sa atin pong paglago bilang isang mananampalataya. Dahil kung wala ka, tiyak na magiging dahilan iyon kung bakit hindi ka lumalaki o hindi ka lumalago,
hindi ka maaring lumago bilang isang Kristiyano. Dapat mayroon kang buhay spiritual bago ka magkaroon ng spiritual na paglago. Amen po. Sabi nga, yung buhay po natin, ang spiritual, yung atin pong mga spiritual na buhay, yan, kinakailangan po na mapagyaman po natin ito. Patuloy po tayo doon sa atin pong mga ginagawang pagbabasa ng kanya pong mga banal na salita. Mamaya tatalakayin po natin yan. At para nga po maranasan po natin yung spiritual na paglago. Kaya nga daw po, kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa paglilinaw, yung sa cultivation, pinag-uusapan natin yung tungkol sa paglinang ng spiritual na paglago. Yan. Ngunit pag-uusapan din natin yung tungkol sa paglinang ng spiritual na maturity o yung pagkahinog po nito. Sinabi po, sinasabi doon sa Colossus 1:28. Yan, sinasabi po dyan, yan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming pinaalalahanan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Amen po. Sabi nga ay pinahayag namin si Kristo. Yan, pinapayuhan o tinuturuan yung bawat isang Kristiyano o isang tao, isa sa buong karunungan upang maipakita natin yung bawat sakdal o yung katangian ng ating pong Panginoon. Ang salitang sinasaling perpekto ay isang salita daw po na nangangahulugan po ito ng maturity o yung ganap o yung lumalago o yung sabihin ay kompleto. Yan, kapag ka po sinabing perpekto. Yan. Yan po ay may isang pakiramdam na kung saan wala sa atin ang makatatapos sa paglaki o bilang mga Kristiyano hanggang sa maabot daw po natin yung langit. Hindi tayo magiging ganap na mature kay Kristo hanggang sa tayo po ay mamatay. Yan. Ngunit mayroon isang kahulugan kung saan masasabi natin mayroong mga sapat na gulang at hindi pa gaanong matapat ng naniniwala sa ating pong Panginoon. Ang batang naniniwala kay Kristo ay maraming dapat malaman tungkol sa Diyos, sa Biblia, sa pananalangin, sa kapatawaran ng kasalanan at sa tukso. At marami pang iba ng mga isyo dito po sa atin pong banal na kasulatan. Yan, ang Kristiyano na lumalakad na kasama ni Kristo sa loob daw po ng maraming taon at gumugugol ng oras o gumugugol ng panahon sa Biblia, sa pagbabasa po nito at sa pagdarasal, ay ito po ay masusubukan po natin o sinusubukan sa mga paraang hindi nasusubukan ng isang bagong mananampalataya. Di po ba marami mga pinagdadaanan? Sabi nga marami na po tayong mga pinagdaanan at sa gayon kahit na hindi daw po tayo magiging ganap na mature bilang mga Kristiyano sa buhay po na ito, maaari daw po tayong maging ganap na tagusunod ng ating pong Panginoon. Dapat nating gustuhin o dapat natin pong naisin na maging matandang tayo po ay maging matured na tagasunod ng ating pong Panginoon. Yan, bahagi daw po yun ang ating hangarin bilang mga mananampalataya at iyon ang isa sa apat na hangarin ng ating pong simbahan. Yung cultivation niya po, yung paglilinang, ang espiritong paglago at hanggang sa kapanahunan. Lumalago po tayo ng patuloy hanggang sa marating po natin yung ating pong kapanahunan. Yan, pangalawang puntos po. Ano po yung sinasabi? Yan, becoming like Jesus. Yan, maging katulad nga po ng ating pong Panginoong Hesus. Yan, ano po yung sabi nga po ay kapag pinag-uusapan daw po natin yung tungkol sa paglago ng espiritu o yung pagiging mature, hindi lamang natin pinag-uusapan ang nakuha sa kaalaman daw po dun sa Biblia o yung mga taong mula nung una na tayo po ay nagtiwala sa atin pong Panginoon. Pag-uusapan po natin dito ang tungkol sa atin pong mga karakter. Yung totoong spiritual growth at maturity ay laging nagre-resulta daw po ito sa Kristiyano na maging mas katulad ni Jesus sa ugali. Yan. At ang dahilan kung bakit tinukoy natin yung cultivation bilang lumalago sa atin pong nakatulad ng atin pong Panginoong Hesus. Yan. Ang isa daw po sa pinakamahalaga sa mga talata na yan sa Biblia na basahin po natin sa Romans 8 verse 28 hanggang
30. Ano po yung sinasabi? Sabi po dyan, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Verse 29, yan, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30, yan, ang mga pinili niya noon panguna ay Kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay Kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Amen po. Yan, sabi nga, ito daw po ay yung mga ating pong mga nabasa na yan sa Biblia, yan nga. Ito daw po yung mga pinakamahalagang talata sa Biblia na matatagpuan nga po natin sa Romans 8, chapter 8, verse 28 hanggang 30. Yan, marami nga po, yung familiar po sa atin, di po ba doon sa sinasabi nga po doon sa verse 28 na sabi nga, at alam natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ang gumagawa para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanya pong panukala. Yan, para daw po sa mga nakaunang nakaalam ng Diyos ay itinakda rin niyang maging katulad na wangis ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming mga kapatid. At ang mga halagang mga itinalaga niya, tinawag din niya yung mga tinawag niya, pinatuwiran din niya yung mga inaring ganap, at niluwalhati din niya. Yan. Bakit ginagawa ng Diyos daw po yung lahat ng mga bagay para sa kabubuti ng mga nagmamahal po sa Kanya? Yan, mahal po ba natin yung atin pong Panginoon? Yan, sabi nga, bakit po ginagawa ng Diyos yung lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya? Sapagkat ginagamit daw po ng Diyos yung lahat ng mga nangyayari sa iyong buhay bilang isang Kristiyano. Kasama na nga daw po dito yung mga ng masakit na ang oras sa mga panahon ng mga pagsubok. Kaya po tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok upang higit kang matulad kay Jesus. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ang wakas na plano ng Diyos para sa iyo ay ikaw ay makatulad sa wangis ng Kanya pong anak, kundi yung atin pong Panginoong Hesus. At hindi papayag daw po yung atin pong Panginoon o yung ating Diyos na may makagambala sa Kanyang plano. Sa katunayan nga po, ang Diyos, ang Kanya pong sovereignty ay kukuha ng mas mabuti. Ito po ay sasama sa iyong at maghahatid daw po ito ng mabuti sa iyong buhay. Ang iyong kooperasyon o iyong kawalan ng kooperasyon, at gagamitin niya ang lahat upang ikaw ay maging katulad ng atin pong Panginoong Hesus. Amen po. Sabi nga, ang Diyos ay higit na interesado sa pagpapaunlad ng iyong karakter o sa pagpapaunlad po ng atin pong mga karakter kaysa sa ginagawa mo para sa trabaho o kung saan ka man nakatira o kung gaano karami man ang iyong mga salapi o ang iyong kapirahan ay mayroon ka sa bangko. Yan, sabi nga, ang spiritual na paglago ay tungkol sa pagiging mas katulad ng atin pong Panginoong Hesus. Yan. Maaari mong malaman ang Biblia ng paurong o pasulong. Maaari kang maging isang Kristiyano sa loob ng 50 taon, ngunit kung hindi ka magiging katulad ng atin pong Panginoong Hesus o ang iyong pagkatao, kung gayon, ano ang punto? Ano po yung sinasabi po dito? Nais ng Diyos na ikaw ay maging katulad ng atin pong Panginoong Hesus. Yan. Amen po ba ron? Nais po ba natin na tayo po sa atin pong mga ginagawang paglilingkod o sa atin pong pagbibigay po ng panahon sa atin pong ginagawang paglilingkod? Yan. O sa atin pong paglilinang ng atin pong mga kaalaman ay talagang dapat po ay makatulad po natin o maging katulad po tayo ng atin pong Panginoong Jesucristo. Yan, binubuo ng Diyos yung katangian po ni Kristo sa iyo sa pamamagitan ng banal na espiritong naninirahan sa bawat isa po sa atin. Na tinatawag ito ng Biblia na bunga ng Espiritu. Yan, di po ba? Yung fruit of the Holy Spirit.
Yan, ililista na ng Biblia. O meron po tayong makikita ng 8 aspeto po ng bunga ng Espiritu sa liham po. O yun doon sa sulat po, sa aklat po ng Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Ano po yun? Yung mga bunga ng Holy Spirit. Sabi nga, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Yan, lahat daw po ng yan ng mga pag-uuga ay dapat po makita po sa atin bilang isang Kristiyanong mature o mas malalim na sa atin pong Panginoon. Yung mga makita po sa atin yan, yung bunga po, yung 8 bunga po na yan ng Espiritu na naisulat nga po dyan sa Galatians 5. Yan, dapat daw po makita po ito sa atin, katauhan, yung perpektong ipinapahayag ni Jesus sa kanya pong buhay. Ang sukdulang sukatan daw po ng spiritual na maturity o yung pagkahinog ay hindi kung gaano mo nalalaman, ngunit kung gaano mo ipinamamalas ang mga katangian po na ito. Yan, di po ba? Hindi po natin, kundi lang daw po ito kung atin pong nalalaman na meron ka bang pag-ibig, meron ka bang kagalakan, meron ka bang kapayapaan sa iyong puso, di po ba? O ano man yung mga dumating sa iyo na problema o mga pagkukulang, yan. Andun ba yung yun yung ginagawang pagtitiis? Nakikita ba sa iyo ito? O hindi ka ba biglang nagwawala na lang o kung ano na lang yung nagagawa mo? Yan, may yung marami po yung lalong-lalo na nga po, di po ba, yung atin pong pagpipigil sa atin pong sarili. Yan, kung tayo po ay spiritually matured, talagang dapat po ano man yung mga nakikita po natin, ano man po yung mga nararanasan natin hindi maganda, dapat po andun din po talaga yung nakikita po sa atin yung pagpipigil po sa atin pong sarili. Yan, puri po yung Panginoon. Pangatlo po, ano po yung sinasabi sa pangatlong puntos po natin? Yan, Bible, prayer, fellowship, and service. Yan, di po ba? Napaka ganda po nito na sa atin pong ginagawang paglago o sa atin pong ginagawang paglilinang na atin pong buhay Kristiyano patungo po sa atin pong paglago at yung atin pong maturity. Yan, dapat sabi nga dyan sa ano po sinasabi doon sa paano daw po natin ito magagawa o paano ka lumalago bilang isang Kristiyano. Yan, hihintayin mo na lang ba na ang Diyos ang gumawa ng isang gawain sa iyo sa pamamagitan ng kanyang espiritu? O may magagawa ka bang makatutulong? Yan, 4 na bagay daw po yung ganap na mahalaga sa paglago bilang isang Kristiyano. Yan nga daw po yung Biblia. O yung ano pong ginagawa natin sa Biblia? Tinatago po ba? Hindi, kinakailangan dapat po yung Biblia atin po itong binabasa. Yan, pananalangin o yung atin pong mga prayer. Kumusta na yung atin pong buhay pananalangin? O yung atin pong pakikisama o yung atin pong mga fellowship, kumusta na po ba yung atin pong fellowship? Yan, sa panahon nga po ngayon, di po ba? Medyo limitado po tayo. Hindi gaya po mga kung tayo po ay nung nasa mga normal na sitwasyon ng atin pong bansa, di po ba? Every first Sunday, yan, meron po tayong lunch fellowship. Yan, may mga banding po tayo. Isang uri din po yun ng fellowship. Sabi nga, tayo po ay nagkakasama-sama bilang isang magkakapatid. At yung sa atin pong mga service o yung atin pong mga ginagawang paglilingkod. Ito daw po yung dapat na makita o yung maging tatak ng unang mga simbahan. Yan, di po ba? Ano po yung sinasabi doon sa Gawa chapter 2, verse 42 hanggang 47. Yan, nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Yan, dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-ari ay para sa kanilang lahat. Yan, 45.
ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang mga napagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Yan, 46, araw-araw sila'y nagtitipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. At sa 47 po, sinasabi, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao sa bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Yan, purihin po yung Panginoon. Wow, di po ba na dinadagdag po sa kanila ng Panginoon yung lahat na kanila pong mga nababahaginan o lahat ng kanila pong naililigtas. Yan, napakagandang paglalarawan daw po ito ng isang simbahan. At napapansin mo ba na yung mga ginagawa po nila, yung sa atin pong nabasa, di po ba? Nagpipiras na andun po yung kanila pong pagsasama-sama, pagbabasa ng Biblia, pagpira-piraso ng tinapay, yung kanila nga pong maging yung kanila pong mga kabuhayan o ari-arian, yan, kanila po ipinagbibili at ipinapahamahagi po ito sa bawat isa ayon sa kanila pong mga pangangailangan. Kaya nga po, napakaganda po yung ganitong uri daw po ng isang simbahan at na makikita nga daw po natin yung mga kanila pong mga ginawa. Yan, inilaan daw po nila yung kanilang pong sarili sa pagbabasa po ng Biblia, sa pakikisama o sa pagsasama-sama, yung pagpipellowship o yung pagdarasal at sa kanila nga pong mga ginagawang paglilingkod. Sabi nga, ito ay isang simbahan na sinamantala ng gusto ang lahat ng mga bagay na makatutulong sa kanilang paglago sa kanila pong pananampalataya. Kunin nga po yun na talagang sarap po na yung mga fellowship po na talaga ng mga sa panahon po ngayon ay nakakamiss po ito na gawain na talagang makita mo lamang o makasama mo lang yung isang kapatid sa isang gawain ay talagang nakakapagpalakas po sa bawat isa po sa atin, di po ba? At lalong-lalo na nga po yung atin pong mga buhay pananalangin, yung atin pong ginagawa tuwing araw po ng Miyerkules. Yan, napakasarap po na malaman po natin na talagang marami yung nananalangin, hindi lang ikaw, marami mga kapatiran yung nananalangin para sa isa't isa. Yan, iba't iba man yung atin po mga prayer request, iba't iba man po yung atin po mga ipinapanalangin tuwing araw po ng miracle o maging doon sa araw po natin sa atin po mga pagdidevotion. Yan, napakasarap po na malaman po natin ito dahil alam po natin hindi po tayo nag-iisa sa atin po mga ginagawang pananalangin. Meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya. Pagamat sabi nga ay hindi tayo nakakapagsama-sama ng face to face. Yan. Pero alam pa rin po natin na meron po tayong mga kasama ng mga kapatid na bibigay po sa atin ng panalangin o namamagitan po sa atin sa pamamagitan niya po ng ating pong pananalangin. At sa mga ginagawa nga din po nating paglilingkod sa ating pong Panginoon, yan, nakakalakas po ng ating pong spiritual na buhay o yung lumalago po yung ating pong buhay spiritual kapag ka po yung tayo po ay sama-sama na naglilingkod, nagpupuri at sumasamba sa ating pong Diyos na buhay o sa ating pong Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Walang iba kundi yung ating pong Panginoong Jesus. Amen po ba ron? Yan, tunay nga na mahalaga daw po yung Biblia sapagkat ito ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba ron? Mahalaga po ba sa bawat isa po sa atin yung Biblia? Sabi nga, yung Biblia daw po, ito po ay isang mapagkakatiwalaang gabay sa atin pong mga buhay. At itinuturo din po sa atin, tinuturo po sa atin ang Biblia ang tungkol po sa atin pong Panginoon Diyos at sa atin pong at kay Kristo. Yan, at binibigyan ka ng karunungan sa paggawa ng tama ng mga iyong pinagpipilian. Yan. Ang Biblia daw po ang nabibigay sa iyo ng pampatibay ng loob kapag ikaw po ay nasiraan ng loob, di po ba? Kapag ikaw po ay medyo sumimplang o medyo nanghina sa iyong buhay pananampalataya, yan, isang susi po doon para nga mapatibay muli yung iyong kalooban. Yan, magbasa po tayo ng Biblia. Yan. Sabi nga,
Ang Biblia daw po, ito po yung nagbibigay sa atin ng ginhawa kapag tayo po ay nasaktan. Di po ba? At mahalaga yung mga pangako kapag nais mong sumuko o mahalaga po yung mga binibigay po na pangako ng atin pong Panginoong Diyos na mababasa po natin dyan po sa banal na kasulatan, yung Biblia. Sabi nga, ang Biblia ang iyong magagamit na sandata sa paglaban sa tukso. Amen po ba? At sa kasalanan. Yan. At ang Biblia ay naglalapit sa iyo sa Diyos habang nagmumuni-muni ka ng mga salita ng Diyos sa banal na kasulatan, ay pinapayagan ang banal na salita ng Diyos na humubog at magbago ng ating pong mga buhay. Mahalaga po yung Biblia sa paglago po natin bilang isang Kristiyano. Amen po ba ron? Yan. Ano pa po yung mga mahalaga dyan sa atin pong tinalakay po na sa ikatlong puntos po natin na yan. Mahalaga din daw po yung pananalangin sa paglago bilang isang Kristiyano. Bakit po? Sabi nga, ang pananalangin ang iyong salbabida sa langit o patungo sa langit. Yan. Kung ang Biblia ang gasolina para sa pamumuhay ng mga Kristiyano, kung gayon ang panalangin, ito daw po isang oxygen o may kukumpara natin sa isang oxygen na nagpapakain sa atin o nagbibigay sa atin ng hininga. Yan. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng kanya pong salita at nakikipag-usap ka sa Diyos sa pamamagitan ng atin pong pananalangin. Yan. Ang pananalangin ay madalas na nagbabago ng mga bagay sa atin pong mga paligid. Yan. Ngunit ang totoong pagdarasal na ibinibigay sa pananampalataya, ng may pananampalataya ay palaging tayo po ay kanya pong binabago. At sa gayon, kailangan po nating manalangin araw-araw. Yan. Ang sukat na epekto ng pagdarasal na araw-araw sa Diyos ay buong buhay. Sa buong buhay ay hindi natin masusukat. Kaya nga po, mahalaga po yung panalangin sa paglago bilang isang Kristiyano. At yung pangatlo nga po, yung pakikisama, yung ating pong fellowship ay mahalaga sa paglago bilang isang Kristiyano. Sino po rito yung sa pamamagitan po ng fellowship, siya po ay lalong nanghina. And, di ba, wala. Mas nakikita mo, kayo, kung tayo po ay nagpe-fellowship bilang isang magkakapatid, di po ba, ito po ay nakakapagpalago po sa atin, nakakapagpasaya po ito sa atin bilang isang Kristiyano. Yan. Kailangan natin ang panghihikayat at pananalangin ng bawat isa upang tayo po ay lumago. Hindi nilalayon na pumunta ng mag-isa bilang isang Kristiyano. Ang Diyos ay hindi lamang nagliligtas ng mga individual. Yan, dinadala niya sila sa isang pamilya. Yan, si Jesus ay nagtatayo ng kanyang simbahan at tinatawag kaniyang maging bahagi po nito. Ang tunay na Kristyanismo ay laging nagaganap sa atin pong mga pamayanan. Nasa simbahan tayo, nagmamahal at naglilingkod sa bawat isa at nagpapakita ng isang saksi sa panunood ng mundo. Yan, sabi nga, hindi ka maaaring lumago bilang isang Kristiyano sa atin pong pag-iisa. Kaya nga po, ang pakikisama o yung atin pong fellowship ay mahalaga sa atin pong paglago bilang isang Kristiyano. Amen po? Yan, at yung ikaapat nga daw po, yung atin pong ginagawang paglilingkod, yung atin pong service, yan, mahalaga daw po yung atin pong ginagawang paglilingkod sa paglago po ng mga Kristiyano. Yan, nababasa nga po natin doon sa Efeso 4, verse 11 hanggang 13. Ano po yung sinasabi? Yan, at binigyan niya ang ilan ng mga kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, at ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Yan, mahalaga daw po yung ating pong ginagawang paglilingkod para po sa paglago bilang isang Kristiyano. Dahil siya nga po yung nagbibigay sa atin upang maging tayo po ay mga tagapaglingkod. Yan, kaya nga po, napakaganda po noon na yung bawat isa po sa atin ay may mga ministry na atin mga ginagampanan, at sa pamamagitan nga po nito ng mga ministry po natin pong ginagampanan, tayo po ay lumalago po dito at tayo po ay nagpapagamit
para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba ron? Yan, maging si Pablo po ay nagpatuloy sa kanya mga pong sinabi po niya na kung gayon hindi tayo magiging mga sanggol na itinatapon ng mga alon o iniihip ng mga ito sa bawat hangin na pagtuturo. Yan, ng atin pong mga talino ng mga tao sa kanya pong mga ginagawang pandaraya. Yan, sa halip daw po na ito po ay nagsasabi ng totoo sa pag-ibig. Tayo pong lahat ay may mga bagay. Tayo po sa lahat ng mga bagay ay lalaking magiging siya po, yung ating pong Panginoon, yung ating pong ulo. Yan, yung ating pong Panginoong Hesus. Yan, sabi nga dyan, mula sa Kanya, ang buong katawan na sumali o pinagsama ng bawat sumusuporta ay lumalaki at nagtataguyod ng sarili sa pag-ibig habang ginagawa ang bawat bahagi ng gawain po na ito. Yan, kita po natin yung resulta ng atin pong ginagawang paglilingkod sa katawan ng atin pong Panginoon o sa iglesia na atin pong kinabibilangan. Ito daw po yung paglago sa Espiritu. Hindi na tayo daw po mga immature o yung mga sanggol na hinihipan ng pabalik-balik ng hangin. Yan. Ngunit tayo daw po ay naging sapat, may sapat na gulang na o tayo po ay matured na. Yan, matatag na at may mga sapat na gulang na sa atin pong Panginoon. Na naglalaman daw po ito ng katotohanan ng salita ng Diyos at sinasalita yung mga katotohanan iyon sa pag-ibig habang hinuhubog ng Diyos yung atin pong pagkatao upang maging katulad ng atin pong Panginoong Jesucristo. Amen po ba ron? Yan, kaya nga po, bumalik tayo sa ating katanungan. Yan, mayroon ka bang magagawa upang matulungan ang iyong paglago spiritually? Yan, mayroon ka bang magagawa upang matulungan ang iyong paglago spiritually? Yan. Kailangan mong itaguyod ang iyong sarili sa lahat ng apat na lugar na ito upang lumago ka bilang isang Kristiyano. Yan. Sabi nga po dyan, yung Biblia, basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos, maging isang habang buhay na pag-aaral po yung Biblia. Hindi po sapat na ito po ay nabasa mo lang ng isang buo, natapos mo yung Biblia, tapos wala na. Paulit-ulit. Kaya nga po, sabi nga, ito yung maging isang habang buhay na pag-aaral po natin o ipagbabasa po natin ng Biblia. Yan. At yung atin pong pananalangin, yan, bumuo ng isang pattern ng pang-araw-araw na pagdarasal. Yan, makipag-usap sa Diyos sa buong araw. Basahin ang tungkol sa pagdarasal, alamin ang tungkol sa pagdarasal, ngunit higit sa lahat, manalangin. Yan. Hindi lang po, sinasabi nga po na nagtapos na ako ng School of Prayer o marami na kaming pananalangin na ginagawa, kabisado ko na yun. Mainam nga tayo na tayong mga Kristiyano kapag tayo po ay nahilingan, tayo po ang mag-lead sa mga panalangin, di po ba? In pronto, tayo po ay nakakapanalangin, hindi gaya po ng mga iba na kapag po sila ay ako, gaya ko rin, naranasan ko rin nung ako po ay maatasan na mag-pray sa isang celebration o sa isang panambahan na talaga pong, sabi ko nga noon, na ipatutukan nga rin po sa inyo noon na talagang hindi na lang po ako nagsimba para wag lang po ako makapanalangin. Subalit, sino ang talo? Di po ba? Di ako. Kaya nga po, purihin po yung Panginoon at dumating po yung panahon na napagtagumpayan ko po yon na talagang bilang isang lingkod ng ating pong Panginoon, basta na atasan na mamuno o manguna sa pananalangin, yan, wala na tayong mga kodigo pa, kundi kung ano yung binubulong sa atin o sinasabi sa atin ng Espiritu, yan, siya po yung atin pong naipapanalangin. Naranasan po ba natin yun na bagamat yung mga iba ay talagang mayroong binabasa, subalit kuminsan talagang wala doon sa binabasa yung pagka naririnig niya yung bulong ng yung tinig ng ating pong Panginoon, yan talagang mararanasan mo na ikaw po ay dinadaluyan ng Holy Spirit habang ikaw po ay nananalangin. Yan, at gagamitin ka lang niya na ikaw na yung tagapagsabi ng iyong mga ipinapanalangin.
Yan nga sabi daw po, hindi po sapat na alamin po natin doon yung mga yung ano ba yung pagdarasal o paano ba yung pagdarasal. Sabi nga, ang higit po ang higit po sa lahat, tayo po ay marunong manalangin, tayo po ay marunong magdasal. Amen po ba ron? At yung pangatlo nga po, yung pakikipag-fellowship o pakikipagtulungan. Ayan, mangako sa isang lokal na pagiging miyembro ng simbahan, dumalaw ng regular, sumali sa isang pangkat sa bahay o sa pag-aaral ng Biblia, makisama sa mga kaibigan na Kristiyano. Yan, huwag pabayaan ang iyong mga kaibigan na hindi Kristiyano, ngunit huwag pabayaan ang pakikisama rin natin po sa atin pong kapwa mananampalataya. Hindi lang po yung atin pong mga barkada, di po ba? Kundi, sabi nga, mas barkadahin po natin yung atin pong mga kapatid. Yan, bagamat, sabi nga, unti-unti, yan, tayo po ay dumarating doon sa punto na naghihigpit sa ating pamahalaan, pero darating din po yung panahon na tayo po ay luluwag para po sa ating po mga ginagawa na ito. Yan, isang magandang masamantala natin, dumating po yung panahon na yon na tayo po ay malaya sa ating po mga ginagawang pagtitipon o mga pagsasama-sama. Ayan, manakulot po na maisagawa po natin upang magbigay kalakasan nga po sa bawat isa po sa atin. O yung sinasabi nga pong maging yung atin pong paglago spiritual. Ayan, sa pamamagitan niya po na atin pong mga pagsasama-sama bilang magkakapatid, ay mabubungkal natin o malililang natin yung atin pong mga buhay Kristiyano o spiritual na buhay para tungo po ito sa atin pong paglago. Yan, sa atin pong mga ginagawang paglilingkod sa service, yan, maghanap ng mga paraan upang makisali. Yan, magbuluntaryo sa simbahan. Yan, huwag lamang maging manunood. Gamitin ang iyong mga spiritual na regalo o yung atin pong mga spiritual na talento upang mapaglingkuran ang iba. Mahalagang bagay na maaari po natin gawin upang makatulong na linangin ang iyong kaugnayan kay Kristo at upang maranasan mo ang paglago ng iyong buhay bilang isang Kristiyano. Yan, maghanap po tayo ng mga paraan para nga po makasali po tayo, lalo-lalo na po yung mga wala pa po dun sa mga ministry na kapatid, kung meron kang regalo sa iyo na ikaw po ay manalangin, yan, para po maging tagapamagitan sa atin pong pananalangin. Yan, andyan po yung mga intercessors, pwede po tayong sumama dyan. O kung meron kang magandang boses, may mga talento ka na pinagkaloob sa ng Panginoon, bakit hindi mo ipagamit sa isang ministry, sa praise and worship, di po ba, na kaysa yung mga barkada mo na hindi mananampalataya, ang iyong laging nakaka-jamming, hindi, napakasarap po na makaka-jamming po natin o kasama po natin sa atin po mga ginagawang pinapagamit po natin yung atin pong talento para po sa kapurihan ng atin pong Panginoong Jesus. Yan. Tunay nga po na yan, napag-aralan po natin yung 3 punto po ng cultivation, yan, na para po sa paglililang po ng ating buhay sa paglago, ating pong buhay spiritual hanggang sa ating pong paglago kagaya po ng ating pong Panginoong Kristo. Ayan, sa ating pong pagtatapos, sabi yung 4 na serye po ng ating pong pinag-aaralan, yung Church on a Purpose. Ano po yung number 1? Ito ba yung celebration? Yan, celebration. Yung una, yung ating pong tinalakay. At yung pangalawa po, yung community. Yan, binahagi po sa atin ni Pastor Ambi. At nung nakaraang linggo po, ayan, yung ating pong communication. At yung pang-apat po, yung ngayon po, yun nga po sinasabing cultivation, growing in Christ likeness. Yan, sa mga, yung pagdiriwang po na yan, na ating pong mga ginagawa, yung ating pong communication, yung ating pong mga
community, maging ating pong community, ating pong paglilinang. Yan nga po ay nangangahulugan daw po niyan na atin pong ginagawang pagsamba sa Diyos, yan yung pagmamahal sa ating pong kapwa, yung ating pong ginagawang pagbabahagi ng Ebanghelyo, ng kanya pong mga banal na salita, at yun nga pong cultivation, yung tayo po ay lumalago na katulad po ng ating pong Panginoon. Ito po yung 4 na layunin ng isang simbahan. Ito po yung 4 na layunin ng bawat Kristiyano na naniniwala sa isang simbahan. Naniniwala po ba tayo na yung ating pong Great Commandment Christian Church, kaya po ito umiiral, ay nagagawa po natin yung 4 po na yan. Yan, amen po. Yan, kung mawala daw po sa paningin po natin, yung isa man daw po dyan, marahil ay nawala na sa iyong paningin, yung 4 na hangarin nga daw po na ito ng Biblia. Yan, madaling makapunta sa isang gawain na minsan at nagsisimba lamang bawat linggo nang hindi talaga naiisip. Yan, tatanda lang daw po tayo. Yan, yun daw po yung pinakamagandang paraan na gawin ng simbahan, yung church on a purpose. Hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong matupad ang kanyang mga hangarin para po sa ating simbahan. Glory to God po. Tayo po ay manalangin para po sa kanya pong atin pong bigyan ng pasasalamat yung atin pong Panginoon para po sa kanya pong mensahe ngayong umaga po na ito. Sige po, tayo pong manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na patuloy po namin na pag-aaralan sa iyong mensahe na pinarating mo sa umaga po na ito. Salamat po, Panginoon, at nawa yung bawat isa po sa amin ay patuloy na magbasa ng iyong banal na kasulatan, manalangin, makipag-fellowship po, Panginoon, at lalo't higit maglingkod sa isa't isa upang yung amin pong mga napag-aralan na ito ay patuloy, Lord, na maging kalakasan po namin o yung maging paglago po namin ito sa buhay spiritual hanggang sa kami po ay lumago na kagaya po ng aming pong Panginoong Hesus. Kaya naman po, Panginoon, patuloy, Lord, na sa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala po, Panginoon, na yung mga mensahe po na ito ay patuloy, Lord, na ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Glory to God, mga kapatid. Alam ko pong tayo po ay napagpala sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. Ngayon ay darako naman po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga ikapu at handog. Yan, sa ating pong pagbibigay, maari po natin itong personal na dalhin sa kapatid po na Danilo, sa ating pong church treasurer. O kaya po yan sa online giving naman po natin. I-scan lang po natin yan, yung nakikita po natin sa screen para po sa ating pagbibigay. Okay po, pangungunahan po tayo ngayon sa ating offering ng kapatid na Belen Orias. It's giving time. Ayan. Tayo po ay dumako sa ating pagkakaloob ng mga ikaputhandog para po sa ating Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko po ang talatang ito na matatagpuan po sa Mateo 6:33 hanggang 34 at hayaan niyo munang pagbulay-bulayan natin ang salitang ito na kung saan isang naging hamon po ito para sa akin na andun po yung ang pagkakaloob at pagbibigay, isang pamamaraan ng ating pagsamba at pagsunod para sa Kanya. Hallelujah. Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yan, sabi po dyan, unahin, pagsumakitan, ang lahat ng ito, yan, ay idaragdag. Yan, sa mga panahon pong ito, napakahirap. Parang napakahirap ang magkaloob, ang magbigay sa ating Panginoon. Lalo tigit kung wala tayong hanap buhay, kung ano lang ang meron tayo. Pero ano ang sabi niya, ang pangako niya, kung susundin natin at uunahin yung kanyang kalooban, ano po yung pangako niya? Ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan o ang lahat ng mga bagay na ito. So nakita ko po dito na ang pagkakaloob ng ating mga ikaputhandog, hindi lamang sa financial na pangangailangan, kundi sa mga material, kundi sa mga oras, sa mga panahon, sa
pagbibigay natin na paglilingkod sa ating Panginoon. At sinasabi nga po dito, kung tayo po ay mga nag-aalala, yan, di po ba, sabi nga, huwag nating ikabahala ang para sa araw ng bukas. Yan, bahala na po yung problema ang siyang umaalala, sapagkat sabi nga po, ang lahat ng ito ay may sapat na mga sa bawat suliranin niya ay meron pong kasapatan. Kaya yan, sa umagang ito, in-encourage ko po kayo na tayo po ay magpatuloy na magkaloob sa ating Panginoon. Ano man yung ating kakayanan, sabi nga po, kailangan yung pagkakaloob po ay ito ay nagmumula sa ating puso. Kinalulugdan ng Diyos ang may katapatan, ang may kagalakan sa puso, ang pagbabalik ng mga ikaputhandog. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon ay galing po ito sa Panginoon. Sapat na yung buhay na meron po tayo. Buhay ay sapat ang ialay natin para sa Kanya. Sige po, tayo po ay dumulog sa pananalangin. Panalangin po natin ang ating mga ikaputhandog para po sa ating Panginoon. O hallelujah, hallelujah. O aming Ama na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami, nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat tunay nga po na ikaw yung Diyos ng lahat na nagkakalob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sinabi mo, unahin ka ang iyong kalooban at mamuhay kami ng naayon sa iyong kalooban at lahat ng bagay idaragdag mo. Panginoon, salamat sapagkat isang katiyakan na hindi kami dapat mag-alala sapagkat kung kami ay patuloy na nagtatapat sa iyo, ang lahat ng bagay na kulang kami ay idaragdag mo. Panginoon, ikaw ang aming kasapatan. Maraming salamat sa buhay, kalakasan, kalusugan. Salamat sa pamilya. Salamat sa provision mo, Panginoon. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan. Maraming salamat sa mga pinagkukunan namin ng lahat ng mga pagpapalang ito. Salamat sa mga hanap buhay na ipinagkaloob mo. Maraming salamat. Panginoong Jesus, patuloy mo itong pagpalain. Patuloy na pagpalain mo ang lahat ng mga anak mo na patuloy na nagtatapat na para maibalik sa iyo kaharian, Panginoon. Lord, i-bless mo po ang lahat ng mga pinanggagalingan ng lahat ng mga blessings na ito. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, malwalhati ka sa aming mga buhay. Ito po yung aming sama-samang pananalangin ng may pagpapasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Para po sa ating mga announcements, yan, since nasa MECQ pa po tayo hanggang sa darating pong Miyerkules, yan, July 14, kaya po tayo muli ay mag-online prayer worship, yan, sa darating pong Miyerkules, ganap pong ika-6 at kalahati po ng gabi. Yan, punta lang po tayo sa ating YouTube channel, YouTube Premiere at GCC TV. Yan po, nakikita po natin sa screen. At patuloy pa rin po yan sa pag-observe po natin sa ating health protocol. Ano po yan? Dapat tandang-tanda na po natin, di ba? Yung paghuhugas po ng kamay o kaya po pag-alcohol. Gayon din po ang pag-face mask at pagsusuot po ng face shield. Distance din po, yung social distancing po na tinatawag, wag po nating kakalimutan. At kung kayong mga kapatid ay hindi pa po nababakunahan, yan, magpabakuna po tayo para po din sa ating protection yan. Yan po yung mga online, since sabi ko nga kanina pa na sambahay po muna tayo, yan, katulad po kanina nangyari yan, yung pong ating morning, yan sa lahat po ng mga nasa bahay, yan sumasamba sa bahay. Hopefully po, sa susunod na linggo ay mabalik na po tayo sa GCQ nang sa gayon ilan pong mga miyembro ay magkakaroon na rin po tayo ng face-to-face worship celebration. At sa mga nananatili po sa kanilang tahanan, yan po yung ating mga online services. Sa umaga po, 8:15 pa lang ng umaga, yan sa ating YouTube channel. Ay 8:30 po, nag-start po yan, 10:30 at saka po 3:00 po ng hapon. Gayon din naman, naulit din naman po yan sa 7:00 po ng gabi. So, stay connected po tayo sa mga nakaganapan po ng ating iglesia. Tingin-tingin lang din po sa Facebook pages po ng GCC, yan, live.
ng Facebook po natin. So, yan po, sa Diyos po ang papuri. Purihin po ang Panginoon. God bless po everyone. Sige po, tayo pong lahat ay tumulog sa ating pong Panginoon at sa ating pong closing prayer and benediction. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa tagumpay na aming pong naranasan, aming pong online service po na ito. Patuloy, Lord, na salamat at ikaw po siyang patuloy na sumasama, nag-iingat sa bawat isa po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy po naming naranasan at nawa yung series po na ito na aming pong tinalakay itong mga nakakaraang linggo ay patuloy, Lord, na magamit po namin ito po, Panginoon, para po sa ikalalago ng bawat isa po sa amin. Bilang isang iglesia, patuloy, Lord, na ikaw po ang siyang sumama palagi sa amin pong mga buhay. Ngayon din po, Panginoon, patuloy, Lord, na ilalapit din po namin sa iyo yung bawat isa po sa amin, sa pamilya po ng Great Commandment Christian Church, mga nasa kanya pong tahanan, ay patuloy, Lord, na ingatan mo po silang palagi, bigyan ng mga biyaya at pagpapala, na higit pa, Lord, sa kanila po mga inaasahan. Gayon din po, Panginoon, yung mga kapatid din po namin na nagsisipagtrabaho sa ibang bansa. Patuloy, Lord, na ingatan mo po silang palagi, bigyan ng kalakasan ng kanila pong mga physical na katawan, karunungan po, Panginoon, patuloy din po nilang maranasan sa kanila pong mga pagtatrabaho, sa araw-araw na kanila pong mga ginagawa, ang iyong pag-iingat ay patuloy po nilang maranasan. Mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, patuloy nyo rin pong iparana sa mga kapatid po namin na ito na nagsisipagtrabaho sa ibang bansa. Patuloy, Lord, na maging mga kapatid po namin na may mga karamdaman, patuloy, Lord, na ilalapit po namin sila sa inyo, patuloy nyo po silang pagalingin, patuloy nyo po silang samahan at bigyan po ng tagumpay po, Panginoon, sa lahat ng kanila pong mga karamdaman, ay patuloy, Lord, na makamit po nila yung tagumpay at ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, at na pagpalain nyo rin po yung mga kapatid po namin na ito. Maging yung mga pastors po namin na ginagamit nyo po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church na sa lugar po ng Balanga, kay Pastor Dan, Pastor Erwin po, Panginoon, Pastor Jimmy, maging yung Pastor Ambi po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na pagpalain nyo rin po sila at bigyan ng kalakasan ng kanila pong mga physical na katawan, karunungan po, Panginoon, sa lahat ng kanila pong mga ginagawang paglilingkod, ay ikaw po ang siyang kanila pong napapapurihan po, Panginoon. Mga biyaya at pagpapala, patuloy niyo rin pong parana sa mga pastors po namin na ito kasama po ng kanila pong buong pamilya. Ngayon din po, Panginoon, ay patuloy, Lord, na ingatan mo yung bawat isa po sa amin, angkin po namin yung tagumpay ng buong maghapon po na ito. Ikaw po ang siyang aming napapapurihan at napaparangalan sa lahat ng aming pong mga ginagawa. Nawa itaglayin ng bawat isa yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak at ang pagsama ng Santong Espiritu ay patuloy po nating maranasan ngayon at magpakailanman. Amen and amen. God bless po sa lahat.